nga po binigyan ng Senate Protective Custody si Bato de la Rosa, meron ba siyang karapatan? Meron ba silang karapatan na hindi mahuli si Bato de la Rosa? Mga kababayan, ano ang sabi po ng mga law expert dito at anong sinasabi ng batas? Pwedeng arestuhin si Bato de la Rosa sa Senado, NBI at pulis. Mga kababayan, okay, ito pakinggan natin. Bisita ngayon, nasa Zoom na si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng ICC? Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo. Pero sa totoo lang sa batas, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from arrest sapagkat yung warrant of arrest, ang sinasaklaw ho nito, crimes against humanity. At ang penalty sa crimes against humanity, more than 6 years. Kaya hindi ho mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session. Okay, so maliwanag yung sinasabi dito mga kababayan. Yung kaso kasi ni Bato de la Rosa is more than 6 years. Okay? Yun po ang conviction nun. More than 6 years kasi crime against humanity. So, pag more than 6 years, hindi po siya, wala po siyang immunity sa arrest mga kababayan. Pero kung less than 6 years yon, okay, yung mga hindi naman crimes against humanity, hindi naman genocide, yung mga yon ay pwedeng mabigyan ng proteksyon itong si De La Rosa. Ayon po kay Attorney Domingo Cayosa, na dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines, mga ka-GPNatics. So, ibig sabihin, kahit may protective custody ang Senado, temporary lang yan. Pwede pa rin i-implement dyan ng ating mga law enforcers yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Siguro, konting mga usapan lang yan, hindi rin magtatagal at makukuha tong si Bato de la Rosa. GP, ang tanong, in case na hindi talaga ibigay at manlaban itong si Bato de la Rosa at mga senador, isa lang po ang isasagot ko, magkakaroon ng constitutional crisis, mga kababayan. At kung magkaroon ng constitutional crisis, lalabas sa mga DDS, ipaglalaban nila si Bato de la Rosa, sige lang, walang problema, 'di ba? Martial law is waiving pag nagkataon. Bakit po ang dating sa akin, ewan ko kung ang dating sa inyo ay ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi nung Senado, yung bagong liderato ay, hindi pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at De Lima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. Ano po? May diferensya po ba ang warrant na inisyu ng isang international court sa warrant naman na inisyu ng isang local court? Well, wala ho naman in this particular case sapagkat meron tayong sariling local law, yung law against crime against humanity, na kung saan kinikilala ng ating batas yung kapangyarihan ng International Tribunal na mag-issue ng warrant of arrest, at kung merong ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun nga ho yung nangyayari dito. So, hindi lamang ho ito international treaty, kundi nasa local law natin ito. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ho naman pwedeng palitan yung provision ng batas. Correct. Oo, so ibig sabihin, hindi dapat issue yun, Attorney Igon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila, kung domestic court lang yan, wala tayong problema kasi batas na, korte natin Ay, pero hindi naman natin korte yan. Korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan? Kasi nasa batas natin yan. Yung Section 17 ng RA 9851. Batas ho ng Pilipinas yan. Malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito
So, yung mga veterano So, mababatas, ang doon mga kababayan, Section 17, RA 9851. sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction ay yung kapangyarihan ng International Court Tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakaling meron ng warrant of arrest Ma'am in a Lea. pending case before an International Tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest. Correct. So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan 'yon. The current warrant of the ICC stands. Opo, wala ho dun sa taas. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung Section 17, wala akong sinasabi dun na kinakailangan punta ka ulit sa local court. Opo. Kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun. Opo, iba ho kasi yung extradition. Hindi naman, mga kababayan, hindi naman to extradition eh. Kasi ang sinasabi kasi nila talaga, extradition. Hindi naman po extradition ito eh. Mga kababayan, kasi unang-una, di ba, kapag extradition kasi, tandaan natin extradition, kumbaga, etong si Bato de la Rosa, hindi, ganito na lang mga kababayan, kagaya po ng issue nito ni Bugris, o kaya na issue nitong si Maharlika, o kaya issue nitong si Kibuloy, di ba? Pwedeng extradition yung mga yan eh. Kay Maharlika lang kasi hindi pwede sapagkat kahit may parehas tayong kaso na tinatawag na libel, pagdating po sa US, ang libel is civil case lang. Dito po sa atin is criminal charges, 'di ba? O criminal case. Kaya hindi po natin mahatak dito si Maharlika. Ngayon, mga kababayan, itong issue na to, hindi naman din extradition ang hinihingi rito. 'Di ba? Hindi naman natin i-extradite. Hindi sa pamamagitan ng extradition po ang pagkuha rito kay Bato de la Rosa. Ganon din sa pagkuha kay Digong, mga kababayan. Surrender po ito Surrender. Kaya etong mga loko-loko na to na sinasabi ninyo na ito ay isang tawag nila dito, mga kababayan? Ito daw ay pag-kidnapping. Yan ang sinasabi nito mga DDS. Itong sitwasyon ni Oh. Senator Bato, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty. At kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC for cases na nasimulan na bago tayo kumalas. Yun nga ho, Residual yung sitwasyon. obligation. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing pwedeng isurrender. So, yung ibahin ho natin ito para hindi malito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition. Opo. So ngayon, isinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody niyon, Attorney Igon? Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador. Opo. As a matter of fact, kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So, Okay, so ito maganda mga kababayan. Narinig natin sa isang dating presidente ng IBP. Kung ipagpapatuloy ng mga senador, despite the fact
na meron na silang protective custody or a Senate resolution para bigyan ng protective custody itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, mas above pa rin, superior pa rin yung batas ng ating treaty ng Section 17, okay? Section 17 RA 9851, mga kababayan. So yung sinasabi dito ni ni dating president ng IBP. Okay? So kapag humarang itong mga senador, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. So maganda to, mga kababayan, kasi meron pa rin tayong pag-asa. So ano mangyayari? Yes, magkakaroon ng constitutional crisis. Given na yan. Given na rin na magkakagulo, mga kababayan, kapag hindi pumayag ang mga senador na to, kapag sila ang pumigil, syempre, yung usaa kanina nakita ko, nung dumaan kami dyan, mga kababayan sa Senado, actually hindi na kami nag-video di ba? Pagdaan namin, tapos may balita rin tungkol yung mga usaa, talagang tinitipon nila yung kanilang mga tao. At sinasabi nila kahit anong mangyari ay ipagtatanggol natin ang ating bahay. Yan ang sinasabi ng mga USAA members. Kasi nagpalit na yan mga kababayan. Yung dating USAA, ibinalik yun. Dahil sa request ni Bato de la Rosa, yung kagabi na USAA na pinagpapagalitan nila doon kanina, yung pinakita natin sa video, nag-resign na yon. Dahil napahiya ng gusto at saka talagang sinigaw-sigawan nila kaya parang yung tao nanliit sa kanyang sarili. So asahan natin kapag pinilit nila na magtago si Bato de la Rosa, kanlungin nila, mga kababayan, ayaw nilang ibigay, magkakaroon dito ng constitutional crisis at kahit papano talagang magkakagulo itong mga to. Magkakasakitan at magkakasakitan ang bawat kampo. So, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi Correct. naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang aresto yun. Pag senador, hindi na. Correct. Dapat sa ilalim lahat ng batas. At hindi ho naman pwedeng amyendahan ng anumang opinyon, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas ng ating konstitusyon. And when you say the executive, Attorney Egon, ang dapat na magre-represent ng executive doon sa usaping ito ay sino? DOJ o DILG? Well, it can be any law enforcement agency. Nandyan ang NBI, Kahit nandyan NBI, yung, police. PNP. As a matter of fact, siguro cooler heads prevail lang. Pinagbigyan lang ito, temporary lang ito. So, sana hindi ma-confuse ang ating taong bayan. Kasi ang sama ho tignan, yung bang may warrant of arrest pero hindi papatubad dahil senador yung tao. Kailangang may malinaw na batayan sa batas. At yung resolusyon ng Senado, hindi ho yun batas. At mas importante ho dito, yung accountability. Ginagalang natin ang tradisyon ng Senado, but even tradition, yung sinasabi ng tradisyon, hindi naman consistent yan There have been cases na may warrant of arrest, talagang na-arresto yung senador. So hindi rin ho tama yung selective citation nila ng mga long-standing tradition na yan. Pangalawa, tradition, like a resolution, does not make law. Tama. Pati yung contempt, nagulat din ako kahapon, may salitang contempt na inilabas laban dun sa mga NBI agents. Sabi ko, parang wala namang hearing. Di ba usually, naririnig natin yung contempt pag may hearing, hindi ba? Yung Senado ba may poder na ganun, na ipakontempt yung mga NBI agents? Well, yung contempt ho naman, meron silang poder. Kagaya ng Kamara at marami pang ibang bodies or agencies of government, mga korte. Pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Ngayon, yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nilang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan dahil ginagawa nila ang trabaho at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law, di ba? Kaya nga maraming pumalag na mga law enforcers kahapon, mga kababayan, at kinukundina nila, alos minumura na nga nila. Etong si Senator Bato, sabi nilang ganun, dati kang PNP chief,
alam mo ang batas, alam mo kung paano pinapatupad ang batas, na kami ay inuutusan lang na kapag may warrant of arrest, kahit sino man tao yan, kailangan naming ipatupad. At bakit mo kami uhulihin? Dahil sa hinabol ka namin? Natural lang, ikaw yung subject. 'Di ba? Umaalpas ka sa amin, kumakawala ka eh. Yan ay obstruction na yan eh. Dahil nagre-resist ka na sa paghuli namin na ginagawa sa'yo. Tapos hindi kami papalag. Gusto mo kami ay takasan, 'di ba? Para naman nasan na yung trabaho namin at responsibilidad namin, sabi nung mga tao kahapon. No one is above the law. Naintindihan natin na medyo nagulo ang kanilang sesyon, nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng habulan. Siyempre, kung ang isang inaaresto mo tatakbo o kaya magtatago, di hahabulin mo at hahanapin mo. Ganun lang ho kasimple yun. So, incidental lang ho yung konting kaguluhan, konting drama, pero hindi ho naman yan ang pakay ng mga NBI agents. Kaya kung matitignan ho natin, nasabi nila yan, pero rinalis na rin ho naman yung mga NBI agents. Maganda pag-isipan nila mabuti, tignan ang facts. Meron naman palang warrant of arrest. So ngayon na lumilinaw na. Hindi kasi kahapon, attorney, alam mo ang pinapalabas kasi ng mga DDS, yung warrant of arrest ay gawa-gawa lamang. Kung ikaw nasa labas ng Senate kagabi, ay lahat halos din, even Bato de la Rosa, when he was in a video call, dun sa mga tao sa labas, sinabi niya, yung hawak daw ni Trillanes is a fake warrant of arrest. Yan yung sinasabi nila kahapon. Kahit dun sa mga taong nasa labas, kasi syempre nanggaling kay Bato de la Rosa eh. 'Di ba? Through phone call, sinasabi niya dun sa mga tao. Yun naman ang pinapaniwalaan ng mga tao. Kaya halos sabihin nila dun, patayin na si Trillanes, patayin na yan si Matibag. As in, sinasabi talaga nila yon. Matitindi pa. Kahit matanda, pinapatulan nila. Nakilala lang nila na loyalista kasi medyo nagsasalita yung matanda habang nandun na nakatayo. May sinasabi tungkol kay Bato, naririnig nila. Talagang pinupog. Grabe talaga mga ka-GP Natics, talagang walang mahiya itong mga vlogger ng kapilang kampo ng mga DDS. Kahit nga si Papa D, si Edwin D, kahapon, nako, yari. Mga kababayan, talaga naman. Madidissipate na rin at madidissolve na rin yung contempt issue na yan. Pihi tayo sa impeachment, Attorney Egon. I have 3 minutes so left. Iba na yan, mga kababayan. Sabi ni dito naman tayo. Ay, wait. Former Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwedeng magkaroon ng constitutional crisis pag may isang senador na mag-move dyan na I move to dismiss the impeachment complaint after nila mag-convene as an impeachment court. Pwede bang gawin yun? Na wala nang trial, i-dismiss na yan kasi majority tayo dito, 13 tayo eh. Di panalo ka agad ang motion. Hindi ho pwede yan under the provisions of the 1987 Constitution. Ang nakalagay ho doon, shall conduct the hearing forthwith. Pero ang narinig ko kahapon, mga ka-GP Natics, ay ganire. Narinig ko itong si Mike Defensor na sinasabi niya, tuloy pa rin naman ang impeachment trial. Magta-trial, pero matatalo pa rin, mga kababayan. Mananalo pa rin, hindi matutuloy ang impeachment trial na yan laban kay BP Sara Duterte kasi majority na tayo ngayon. Mas marami tayong boto sa kanila. So parang isabotahe talaga yung gusto nilang mangyari sa una pa lang. Diba? Siyempre, kunwari maglalabas pa lang ng mga ebidensya. Tapos doon ay biglang-bigla na magde-decide na sila na tapos na. Parang gano'n na yung naririnig ko. So yung shall, ang linaw ng ibig sabihin yan, that's not optional. So hindi pwedeng hindi magko-convene ang Senado, hindi rin pwedeng i-dismiss kaagad. Kailangan dinggin. Ang dinggin, bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na maghain ng ebidensya at argumento, saka ka magdidesisyon. Wala akong dismiss kaagad. That's purely politicking or political posturing. And I hope they don't do that. That's a great disservice to our country. Opo, pero kung ginawa nila yon, ang issue mapupunta naman ulit sa Supreme Court. Ano po kasi I'm pretty sure someone is going to question it. Pero after na po mag-convene
as an impeachment court. So ang position ninyo ay, dahil may sinabing hearing, shall hear, hindi pa pwedeng dismiss bago yung hearing. Hearing muna, bago yung motion to dismiss i-entertain. Opo, yun ang essence. In fact, yun yung sinabi ko kanina. Magta-trial, mag-hear, mga kababayan, then eventually, ang mangyayari, boboto sila. Diba? To acquit BP Sara Duterte. As per defensor. Yan yung narinig ko kahapon. Pakinggan naman natin itong si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Ito po ay nangyari madaling araw nung tinawagan po siya at in-interviewin nitong si Mel Chanco. Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo, Miss Mel, at sa ating mga viewers. Una po sa lahat, inilagay na si Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado. At ang sabi po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, poprotektahan ng Senado si De La Rosa. Ano po ngayon ang mangyayari sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ng ICC? Sir. Ganito po ang ginagawa nila. Magke-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may Okay, wait lang guys. Sorry to cut you off. Meron lang ako naalala. May binabanggit dito na November 25 or 26, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, lumabas na daw itong warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa at that time. Okay? And I still remember, this was the time, mga kababayan, na itong si Boying Rimulya ay nagsalita na meron na po siyang kopya ng ICC warrant. And at the same time, syempre lahatin na natin kung sino yung mga nagsabi na meron ng nakita na warrant of arrest. Itong si Bato de la Rosa. Kahit itong si Richard Haydarian ay sinabi niya rin na nakita niya yung kopya. Mga ka-GP Natics. Ito ang sinasabi ko. No? Yan din yung sinasabi ni Trillanes kahapon. The reason why hindi po na nila inilalabas kaagad itong kaya na natiling unsealed at hindi kaagad pinadala dito sa atin, it is because, mga kababayan, kapag sino daw ang nakatanggap or nakaalam, ay nagpapapress con kaagad. Diba? Pag naalaman na meron ng warrant of arrest, ay nagpapamedya kaagad. Okay, salamat Tokis, November 6. November 6. Okay, November 6 ay meron ng warrant of arrest. Pero yan din yung time na halos magkasunod na si Boying Rimulya ay nagpa-interview na meron ng kopya siya, nakita niya na meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Kaya siguro ang ginawa ng ICC at that time para hindi medyo kumbaga mabulilyaso yung kanilang plano, inano muna nila, hinold muna nila. Diba? Hindi muna nila pinadala, mga kababayan, dito sa representative dito sa Pilipinas. Kumbaga parang binitin lang muna nila ng konti. Pero that was also the time na itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay bigla na lang po nagtago. 'Di ba? 6 na buwan po itong nagtago eh. Until such time, nang nung nakaraan ay pumutok ang balita. Hindi ko alam kung Lunes ba 'yan. Alam ba ngayon? Sorry. Basta last week, 'di ba? Pumutok ang balita na meron ng warrant of arrest si Bato de la Rosa. And here come John Vic Rimulya, the other Rimulya, mga kababayan, sinabi niya na wala pang warrant of arrest. Wala kaming nakuha, wala kaming nakita, wala pa sa amin. Ang meron lang subpoena para ipatawag si Bato de la Rosa for in aid of legislation. Diba? Or in aid of investigation pala, ang sinabi niya. Diba, nag-serve sila ng subpoena sa bahay ni Bato de la Rosa. Anong sinabi ni Trillanes? Hindi rin inabot sa DILG, inabot sa NBI,
Kasi parang meron silang nakikitang incompetence dito sa part nitong si DILG Secretary John Vic Remulla. So wala siyang kaalam-alam, mga kababayan. Hindi man lang nakatunog. 'Di ba? Naturigang DILG Secretary, bugok ang intel. No? Kahit naman hindi pa sabi sa iyo eh. At saka mag-iisip ka na, bakit ayaw ipasabi sa iyo? Bakit parang binaypas ka nila? Anong meron? Oh, nilinaw na ni Trillanes. Parang meron tayo meron tayo ditong incompetence. 'Di ba? Inutil itong SILG natin. Inutil itong DILG secretary natin na si John Vic Remulla. Pero mo nakaalpas si Bato. 'Di ba? Maaga pa lang nandun na ang NBI sa Senado. Mga kababayan, dapat man lang John Vic Remulla, nung nalaman, imposible naman na hindi mo nalaman na maaga pa lang nandyan yung mga social media, nandyan yung mga mainstream media na sinasabi nag-aabang na maaga pa lang ang NBI doon. Bakit di ka ba lang nakatunog? O anong ginagawa nyo dyan? Bakit dyan kayo nag-aabang? Bakit nandyan kayo ngayon? Hindi man lang pinapuntahan, tanungin at sabihin, di ba? Para malaman, kailangan nyo pala ng tulong namin. Eh baka naman GP, natapakan ng ego. Kaya hindi na pumunta. Ayaw niya sabihin sa amin, bahala kayo. Hindi kayo magtrabaho, ganon? O baka naman talagang totoong DDS yan, si John Vic Remulla. Isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas, napakaliwanag po yan. Valid yan, hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi, alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases. Hindi, wait lang. Sagutin natin to para yung mga impression nyo ay matigil. Ayaw ko kasing bigyan kayo ng maling impression. Sabi ni Corazon Villar, baka sabihin ni John Vic, sinabi niya na walang warrant para lumabas si Bato. Okay, hindi niya po sinabi na hindi niya po talaga alam na meron ng warrant. Kasi kahapon lang po dumating yung warrant eh. So technically mga kababayan, si Trillanes mas una pang nakaalam. Kasi nga, si Trillanes ay 2017 pa niya trinatrabaho ito at nangako siya sa sarili niya na hindi niya pababayaan ang mga kababayan natin na humanap ng hustisya. So si John Vic, sinabi niya talaga na walang warrant, pero hindi intensyon ni John Vic na sabihin na walang warrant para lumabas si Bato. Walang ganon. Sinabi niya talaga na walang warrant. Kaya nga si Bato de la Rosa biglang lumabas. Kasi nakumpirma nila na wala naman palang warrant eh. Sige, magpapakita ako sa Lunes. Boboto ako. Kaya yan yung balita ko kahapon na walang naniwala. Nasabi ko tuloy ang kudita sa Senado. Alam nyo, ang daming mga chat, ang daming mga comment sa akin na sinasabi nila, uy, bulaang ka. Liar ka. Na mapapalitan si Tito Soto. Sabi ko, yan yung sabi sa akin nang nasa loob eh. Natuloy ang kudita laban kay Tito Soto. Alam nga naman, hindi ko iparating. Di ba, mga kababayan, katatapos ko lang mag-live, biglang-bigla, no, sumulpot na naman kaagad ako. O, di ba, anong oras ba ako nag-live nun? Nag-live ako ng umaga, tapos nag-live ulit ako bago magkaroon ng plenaryo sa Kongreso, di ba? Parang breaking news pa nga yung sinabi ko kahapon na tuloy. Di ba yung kasabay nung balita sa Iglesia ni Cristo na binalita ko sa inyo na totoo? Oh, kasabay nun nung sinabi ko, tuloy po ang kudita. Kaya lang, sabi nung iba, ay ano na lang, di naman totoo yan eh. Kulang daw sa boto, dito na lang kami kay Enzo Recto, sinungaling ka. Sabi nung mga kahapon. Sige, sabi ko, okay lang.
Ito ang balita eh. 'Di ba? Ito yung pinaabot sa atin. Hindi ko naman pwedeng ipagdildilan, ipilit sa inyo kung di kayo naniniwala. 'Di ba? Kasi wala naman po tayong maipakita hanggang sinabi lang sa akin. Hindi naman kasi natin pwedeng ilabas kung sino yung mga nagsasabi sa atin. 'Di ba? Baka mamaya mapahamak naman yun. Pero pag nanggaling sa loob at ibinalita, malamang sa malamang, meron talaga. Oh. To be filed against them for obstruction of justice. Mhm. Pero sir, sa saligang batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session. Para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi po ba? Ano po ang epekto ng probisyong ito sa kaso ni Senador De La Rosa? Yun po, nakalagay po doon, 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, ito po ay reclusion perpetua, yung Habang buhay. yung penalty noon. Kaya hindi ako naproteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa, ngayon ay nagpapa-victim siya correct. na mode. Pero kung tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libo-libong Pilipino yung pinapatay. Siga Tapos talaga. naghahamon pa na sasama daw siya sa ICC. Ngayon, naman, kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya. Pinakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng Hindi mga kababayan, kaya nila ginawa to, nagwawala na po yung magkakapatid na Duterte. Kung sino-sino na po ang pinagmumura. Kung nakita nyo lang kahapon yung itsura ni Chis Escudero, mga ka-GPnatics, parang sinabi niya sa kanyang larawan, ano siya talagang hindi siya nakikialam kahapon. Pakita ko nga sa inyo. Meron ata akong kopya eh. Matapos po silang pagmumurahin daw ng magkakapatid na Duterte. Particular na si Pulong. Wait sana nandito pa yon kung... Shit. Wala ata. Anak ng tinapa. Ito, kung titingnan nyo maigi, mga ka-GPnatics, ito yung picture kahapon na nakuhanan. Ayan, etong si Chis Escudero, ayan nakikita nyo, sa gilid, tahimik, hindi siya tumatayo, hindi siya nakikialam. Tingnan po natin yung isang picture dito. Ayan, nakikita nyo kung ano itsura ni Chis? Ang payat, sobrang payat mga kababayan. Hindi ganyang kapayat si Chis Escudero nung siya po ay Senate President. Diba? Sobrang payat ni Chis Escudero. Parang gusto niyang sabihin dito, sabihin ko lang yung nasa isip ko hindi ito sabi niya siguro tangina, mabuti na lang kamo. Hindi kami, sabi niya, mabuti na lang, hindi kami bumaliktad. Diba? Dahil kung hindi, ano ang mangyayari sa amin, sa mga Duterte? Parang ganun ang gusto niyang sabihin. Ganito palang klase, mga Duterte, gagawin ng lahat. Kasi plano daw nilang bumaliktad na. Yan yung sinasabi ni Trillanes nung nakaraan na pwedeng maging transactional. 'Di ba? Yan yung binabanggit ko sa inyo, hindi ko lang masambit yung pangalan eh. Binanggit na ni Pebbles kahapon. Sinabi niya na may babaliktad na 3. Kaya lang hindi natuloy dahil nagpakita nga si Bato de la Rosa. Yan yung mga transactional. Yan dapat ang 3 sa maglalaglag kay Bibi Sara Duterte. Si Chis, si Joel, si Jinggoy. Ilalaglag dapat nila. Kaya lang mga ka-GPnatics, nadagdagan sila ng boto. Nakuha nila si Pia, si Loren, 2 bilyar. Ganyan ang nangyari.
Oh. Balik tayo rito. Paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Mm-mm. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw ho kayo doon eh. Ano ho ba talaga yung nangyari nung mga oras na iyon? Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mama ko eh. Nadala na Oo. sa kotse ng NBI. Mm-mm. At kasi nahihiya Oy, malakas sila pa yan si Trillanes. Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. O tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Eh hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libo-libong Pilipino. Tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito, simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan. Life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction, yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po. Paano po ba kayo nakakuha ng kopya ng warrant? Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po, nung nag-appear siya. So, ito yung sealed warrant. Ngayon, ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula pa po 2017. Di ho ba? So, simulat sa pool, nagko-coordinate Ma'am ako Rose. sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito. O so, ibig sabihin po ba niyan, kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, no, go ahead, make my day. Yun lang Yes. ba? But really, you have no, how would you call it? You have no participation in all of Gan- this. Wala? Am I correct, sir? Ganito po, maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa rin yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandito. E di, ano pa kung pinag-uusapan doon? Aha. Alam nyo mga ka-GP Natics, eto ha. Kita nyo kahapon nagsisigaw si Bato de la Rosa. Yung mga NBI, si Trillanes, nandyan pa sila sa library. Sabi niya ganon. Paalisin nyo sila dito. Di ba mga kababayan? Tapos ano sila ni Cayetano. Ang sinasabi ni Cayetano, pwedeng paalisin si Trillanes kapag kasama siya doon sa mga nanggugulo. Pero dating senador si Trillanes, so siya ay welcome dito sa Senado. Pero pwedeng paalisin kapag siya ay nanggugulo. Ngayon mga kababayan, sabi ni Bato de la Rosa, kasama siya. Siya nag-utos sa NBI para arestuhin ako. Sabi ni Trillanes, wala ako doon physically. Kung nandun ako, di ako nakipagbuno sa kanya. Pero nyo ha, hindi siya certain. Hindi naman pala fact na nandoon si Trillanes during yung habulan. Di ba? Wala si Trillanes doon tapos gusto mong ipakaladkad, gusto mong pahuli. Kayo ni Joel Villanueva, nahulihin daw si Trillanes, hulihin daw yung mga NBI, mga ka-GP Natics. Ganun po sila kalala. Kaya kapag nanalo ang mga buwisit na to, kapag nakabalik pa ang Duterte, kagaya ni Sara, nako, kita nyo kahapon, nagpalit ng leadership. Yung dating tahimik na si Joel Villanueva, nag-iingay na naman. Si Jingo Estrada, biglang nag-ingay. Si Marcoleta, nag-ingay na naman. Lalong magyayabang yan, baka sa susunod. Hetong si Curly Discaya, makita na natin, nakalaya na. Siya na ang gagawing, baka state witness nitong si Marcoleta kapag nagkataon. Ganun nila kayang paikutin. Diba? Mabuti na lang sabi ni Trillanes, wala ako dun. Behave naman ako. Nandito lang naman ako para iserve yung warrant sa kanya kasi yan yung request niya. Yan ang hiling niya sa akin dati. Sino ba naman ako para tumanggi? 'Di ba? Sabi ni Trillanes. Oh. Di ho ba? At malinaw din na yung NBI naghabulan pa para lang mag-serve ng warrant of arrest na hawak din ninyo. I mean, you have a copy of the warrant of arrest. Am I correct? May hawak po yung NBI. Pinakita Yes. ko lang po sa media. Yes. Yung para imbis na sila po yung harap, ako na po. So yun lang po yun.
Pero sila po ang naatasan na mag-serve ng warrant kay De La Rosa. Yes, sila po ay ang competent legal authority Yes. to administer the warrant. Yes. So yun lang po yun, sinamahan ko lang po kasi Not you, personal yes. request ni Bato. Yun po. Okay, so minamali nila yung yung narrative na sinasabi nila, ano ba to? Sabi ni Marcoleta, sabi ni Amy na sheriff ba to? Siya lang, si Trillanes na ba ang bagong sheriff? Bakit siyang si-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato? Bago na siyang sheriff ng administrasyon? Samantalang mga kababayan, si Bato mismo ang humingi nun. Hindi ba nila nakikita yon? Hindi ba nila napanood yun? O talaga nagtatanga-tangahan tong mga to? Para lang masabi na walang karapatan si Trillanes para mag-serve ng warrant kay Bato. Yun na nga ang kahilingan niya eh. 'Di ba? Sabi nila mga kababayan sa English ano yung sa English na sinasabi mga kababayan? Be careful to what you wish for. Yan yung sinabi ni ni Bato de la Rosa. Ikaw, Mr. Trillanes, samahan mo pa sa pagposa sa akin. Sabi niyang ganun. O ngayon, nagngangangak-ngak. Di ba? Dapat yun mga kababayan isupalpal sa kanya kapag tinanong siya siguro galit-galit uusok talaga ng husto itong si Kalbo kapag ganun. Kaya nga ngayon tama yung sinasabi ni dating IBP President Domingo Cayosa. Sinabi ni Trillanes mga kababayan hindi rin magtatagal dahil mananaig pa rin ang Section 17, 9851 mga ka-Jeepinatics na hindi pwede na protektahan nila ito kahit naglagay pa sila ng Senate resolution to protect protective custody ni Bato de la Rosa ay mahuhuli at mahuhuli pa rin ito mga kababayan. Yes, wish granted, pero yun po, di ba? Sabi nga nila, huwag kang mag-wish ng basta-basta dahil baka mamaya bigla mong makuha nandyan na. Dahil gumawa sila ng protective custody, mga kababayan, alam ni Bato de la Rosa sa kanyang sarili na siya ay mahuhuli rin. Hindi makakapagtago ito sa Senado ng matagal na panahon. Anong kanyang ginagawa ngayon, mga kababayan?